Ang pera daw. Ma'am, we don't dignify the testimonies of those fake Marines, or actually bodyguard na lang ang tawag natin sa kanila. Medyo, nakita mo na nga kahapon, biglang sumali si Senator Escudero sa majority, biglang siya may maleta. Pati si Mary Grace Piatos sa susunod na hearing, baka yan may maleta din. So, let's call a spade a spade. It's all BS. Mga idol, isang intro lang yan mga ka-Duterte. Kasi maraming ganap kahapon. Yan, kahapon lang yan. Meron siyang salaysay. Siguro nakita siya. Nakita to si Sandro ng mga media, mga idol. Tinanong siya itong mga malita-malitang natanggap. Fake justification daw. Publicity lang daw ginagawa ng 18 Marines o itong sinasabi niya, bodyguards. Sabi pa nga ni Erwin Tulfo, mga walang kwenta, mga bastos. Di ba? Bakit ayaw nilang kasuhan? Kasuhan nila. At magkita-kita sila doon sa Senado. Kasi maraming mga balita kahapon, mga ka-Duterte. Alam natin itong nagsimula na kahapon itong pre-trial proceeding. Ibig sabihin, hindi pa yan totally paglilitis talaga. Kumbaga proper lang. Inaayos lahat ng mga dapat ayusin. Di ba? Ngayon kasi alam niyo naman si Sandro kasi nabanggit yan dito sa itong Blue Ribbon Committee na kasama siya sa mga natanggap. Ang Pangulo nga, nabanggit nga pati si Speaker. Sabi pa ni Chavit Singson, ang mastermind, yung dalawa. Si Chavit Singson na nagsabi noon. Hindi ako ha. Di ba? Ngayon ayaw talagang kasi publicity lang daw yan. Busy daw si Sandro sa trabaho niya. Wala na siyang oras sa ganyan. Pero number 1 siya doon sa, di ba? Itong kumakalat na matagal na to itong kumakalat na papel na pumirma sila sa laban kay Inday Sara sa impeachment. Number 1 siya doon sa listahan. Di ba? Alam natin lahat yan. Kasi kahapon, itong nangyayaring proceeding na pre-trial itong kay Inday Sara patungkol sa kanyang impeachment complaint. Kasi marami nag-aabang. Ito mga ka-Duterte bago ang lahat, magandang araw sa inyong lahat mga ka-Duterte. Luzon, Visayas at Mindanao, dyan lalong-lalo na dyan sa bandang Davao kasi mga Bisaya, Davaoeño, talagang napakaganda. Tingnan nyo yung Davao City. Kung gusto natin maging Davao ang Pilipinas at maayos, libreng sakay, kita nyo naman, may dadagdag pa na bus ngayon, parating pa. Duterte tayo. Walang iba. Tapos binanggit pa niya si Mary Piatos na yun. Naku po. Halatang, kumbaga, pikon. Ito kasing reporter, nagtanong-tanong kasi na, malit-malitang natanggap. Ma'am, ulitin natin mga ka-Duterte. Kasi yung naano ko dito Pakinggan natin mabuti Maganda yung nito Mali-maliit ang pera daw. Malitang natatanggap. Ulitin pa natin. I-review ko lang. Huwag muna tayo sisingit. Pakinggan natin. Maliit ang pera daw. Ma'am, we don't dignify the testimonies of those fake Fake daw yon mga ka-idol. Kung ako sa kanila, kongresista sila, presidente, speaker, binabanggit ng mga pangalan dun. Di ba? Dami, senador. Erwin Tulfo. Dami mga dyan. Kasuhan nila. Number 1, ang mahilig magkaso dyan, itong mga kongresista, itong Quadcom. Never sila si Abante lang talaga pumunta doon. Nag-file ng complaint. Laban ito sa cyber libel. Laban sa 18. Pero sila Laila de Lima, sila Chua, sino pa ba yun? Sila Brosas, yung mga dating Quadcom, sila Fernandez, sila Frastro. Never sila nag-file ng complaint. Nandun pa si Kimbo, si The Queen. Never pa sila ang hilig nag-file. Mahilig mag-file yan, di ba? Nakapagtataka lang. Ngayon, dumating itong 18 Marines sa Senado. Kasi sabi nga nila noon, totoo naman talaga yun. Kasi nung nakaraan, itong Marso,
naglabas sila ng ganyang ebidensya, mga aligasyon pala, mga ganyang statement. Never, walang nag-react dyan sa kanila. SMNI nag-covered. Pero taong bayan lang pa rin ang nakatutok. Tayo mga mahilig mag-video. 'Di ba? Oh, ngayon dumating na sila sa Senado. Oh, nagkaroon na ng publicity. Kumalat na sila. Talagang pinag-usapan. Dati hindi sila pinag-uusapan. 'Di ba? Ngayon, bakit ayaw nilang kasuhan? Kasuhan nila para magharap-harap sila diyan sa Senado. Dapat itong Gatchalian Black, si Gatchalian na kasing Senate President ngayon, si Soto ang Vice President. Magandang tandem 'to mga idol. Puro na lang tayo katawa-tawa nito mga ka-Duterte. 'Di ba? Kita nyo naman mga idol, grabe na 'tong nangyayari ngayon. Kasi kahapon, dumating na to itong legal team ni Inday Sara patungkol dito sa impeachment case, 'di ba? Nandiyan sila Attorney Michael Pua at itong mga batang mga abogado. Wala pa yung mga veterano doon ha. Hindi pa pinapakita yun. Siyempre, kailangan nilang humarap doon kasi nagsisimula na itong pre-trial. At pakinggan natin to si Attorney Michael Pua, mga idol, kung anong mga kaganapan kahapon. Tara! Yan, dumating na sila dyan. Diyan sila sa loob ng Session Hall. The list of witnesses of both sides naman. Wala na kaming mga nilabas na objections or anything. Ilan po yun, sir? I think I don't know sa kabilang side, sa amin probably the same number mga I think 25, 30, di ko rin masabi. I don't want to give an exact number right now. No? Dami, mga Kasi idol. meron namang mga reserve din yan May mga reserve witnesses rin, no? So I don't really want to give an exact number. Probably Ebidensya. in the coming days I'll give you a more concrete figure kung ilan. Nasa ganun kasi halos similar witnesses naman kami ng prosecution. Sa amin, I think a little bit less, but then we have reservations. No? So, Wait lang, attorney Sa likod mo, medyo nahihirapan ako mag-isip kung anong sasabihin ko. Hindi ikaw yung nakikita ko, yung sa katabi mo. Mga idol, ulitin natin sinabi ni Michael Pua. Kasi naalala ko sabi ni Charis kanina, lumipat na raw at Senator Joel Villanueva. Ayan nasa likod niya. Ulitin natin itong sinabi niya. Yan. We'll just stick with the list of witnesses of both sides naman. Wala na kaming mga nilabas na objections or anything. Ilan po yun, sir? I think I don't know sa kabilang side, sa amin probably the same number mga I think 25, 30, di ko rin Dami. masabi. I don't want to give an exact number right now. Dami bang idol? Dami silang witnesses ever, 'di ba? Sabi niya 20 to 30 ang witnesses na ipapakita nila. Ganun din yung sa kabila lalo na yung taga-house, lalo yun. Alam naman natin yung mga taga-house, 'di ba? Ang mga anti-Duterte yan, number 1 yun. Dito natin makikita ngayon, magkalabasan yan sila ng baho. Mga idol, hayaan na natin to ang Duterte kasi si Inday, 'di ba? At dumating din yun sila kahapon, sila Chua, sila Dilima, dumating kahapon, nagdala ng papel. Lahat lang sila Jokno, sila doon, sila Brosa, alam nyo na, sinong pumunta doon, at dumating din to sila, at we'll see, magkita-kita sila ngayon. Itong mga mangyayari dyan sa Senado, mga idol, itong mangyayaring impeachment kay Inday, yan ay pinaghahandaan na yan ng legal team ni Inday. Matagal na yan kinuha nila itong legal team nila Inday. Itong Fortune Law Firm. At pati yan sila. Itong mga bata. Ang mangyayari kasi dyan, matagal na nga sinisiraan si Inday Sara, di ba? Maghahanap pa yan sila ng mga panibagong itong Mary Grace Piatos na sinasabi nila, confidential fund, di ba? Yun naman noon pa yan Until now, yan pa rin nilang isusulong yan. Accountability, ang dami, di ba? Wala naman silang naano kay Inday Sara. Humarap si Inday noon sa Senado, itong nangyaring nila noon sa committee, hearing, sa confidential fund, wala naman. Sinagot din sila ng COA.
kahit anong batikos nila at kahit anong sira-siraan nila si Inday, wala pa rin sila kasi meron talagang sinasagot si Inday na maayos laban sa mga batikos nila. 'Di ba? Naghahanap lang talaga sila kasi ito ay patungkol sa eleksyon itong 2028 presidential, 'di ba? Alam nating lahat na si Inday Sara ay nagdeklara na pagiging presidente. Ngayon, kung naalala niyo si Binay, ganun na ganun din yun. Nagdeklara din si Binay. Talagang todo kayod ang paninira. Si Binay talaga, yari talaga siya. Ngayon, si Inday Sara, wala silang maipukol. EJK, yun naman lagi eh. Nung panahon nung si Duterte pa ang naging administrasyon sa noon, wala namang ganito. Wala silang mapupukol yung mga korupsyon. Wala silang Ngayon lang yan. 'Di ba? Malapit ng 2028, todo kayod talaga sila. Hindi man nila maipababa o matanggal sa pwesto si Inday Sara. At least sa isip-isip nila, mabawasan yung mga naniniwala. Pero, hindi nila alam na the more nilang sinisiraan ang Duterte, the more na lumalakas. Di ba? Totoo yun. Kasi kita nyo namang pinaggagawa nila ngayon. Obvious na obvious. Kahit sila nga dyan sa Senado, nagkalito-lito, kahit nga dyan sila sa Kongreso, naglabasan ng baho. Diba? Kung hindi nilang, kung walang Duterte na dumating, hindi mangyayari yan, nagkakagulo sila dyan. Totoo. At itong mga nangyayaring korupsyon dyan, nalantaran, kung hindi sa Duterte, ito kay Inday, nagsimula lahat yan kay Inday. Nagsimula yan si Inday nung nagla-live siya, na nagmura-mura siya doon, na nanggigigil si Inday Sara. Parang pakiramdam niya, nananahimik ako dito. Bakit niyo ako ginulo? Diba? Kaya binulgar ni Inday Sara, ito si Speaker at saka si Saldico. Doon nagsimula lahat yan. Na ang pera ng bayan ay nasa 2 tao lang may hawak ng pera. Ganon yun. Kasi ang nangyayari kasi ngayon, pakiramdam ni Inday ay tinraidor siya. Di ba nabudol baga? Ganon talagang pakiramdam. Duterte tayo eh. Hindi naman mananalo yung mga Marcos na yan. Sorry. Hindi talaga mananalo yan. Si Bongbong nga, hindi nga mananalo sa mga dilawan noon. Ito kay Leni. Kay Inday Sara pa. Kumbaga, naambagan na lang si BBM noon ng tawag nito. Kumbaga, bumoto tayo kay Inday Sara talaga. Di ba? Vice President. Walang ibang, no choice tayo kasi inendorso na ni Inday Sara si Bongbong pagka-presidente. At naniniwala tayo noon dahil sa mga wealth, itong yaman ng mga Marcos na pwedeng na silang sasalba sa mga utang natin. Walang nangyari. Anong nangyari? Dumoble pang utang. Mas lumala. Nasaan na yung mga ginto? Wala na. Bago si Tatay Digong dinala sa dahig. Ano sabi ni Tatay? Andun, di ba? Binalita sa Taiwan. Taiwan ba yun o Taipei? Basta gano'n, Singapore, Hong Kong ba yun? Basta, di ba, yung patungkol sa gold? Doon tayo naniniwala noon eh. Itong mga Swiss bank nila. Totoo yun. Nabudol tayo lahat doon. At ako din, na pwede talaga na posible na pag ang Marcos maging presidente, na pwede silang sumalba sa atin. Kasi pera natin yung mga idol. Itong nangyayaring kita nyo, panahon ng lolo nila. Ito si Ferdinand Sr. Marcos. Di ba? Kaya nga, dami nilang kaso. Diba, pinagsasauli itong mga alahas nila, mga yaman nila, mga paintings nila. Di ba? Tapos ang dami nilang mga building sa Amerika. Ang dami nilang yaman. Ganon sila kayaman. Saan nang galing? Di ba? Ngayon, dumating itong umabot tayo sa panahon at dumating ang may Marcos ulit na naging presidente.
Anong nangyari? Ay nako po, dito na tayo nagkaroon ng second chance kaso wala talaga. Akala talaga natin, ewan ko, itong mangyayaring eleksyon ngayon mga idol, talagang siraan ang mangyayari. Ganito ang nangyayari ngayon diyan sa loob ng Senado. Yan ang ginagawa nila ay naglaban-laban, nagsisiraan. Yan si Inday Sara, kawawa si Inday. Itong Duterte, napakakawawa. Kung wala ang social media, ikaw, kung wala itong Facebook, YouTube, mga TikTok dyan, Instagram, ano pa bang mga social media dyan, kung wala yan, kawawa ang Duterte. Kasi ang nagmamahal at ang taga-suporta ng mga Duterte ay masang Pilipino. Tayong mga mahihirap na nakikipaglaban sa araw-araw sa gutom. 100% masa talaga. Yang mga mayayaman, oligarko, ayaw yan sa mga Duterte yan. Number 1 yan sila na ayaw na makaupo at makabalik ang Duterte. Kasi once makabalik yan sila, lahat ng mga negosyante dyan ay magbabayad ng tamang buwis. 100% mas malaki ang tax nila kumpara sa ating mga ordinaryong tao. Mas malaki. Kita nyo naman nangyari kay Tatay Digong noon sa panahon niya. Ganon, mas malala pag si Inday pa. Kaya grabe ang batikos at paninira ang sumalubong kay Inday. Itong malapit, di ba 2020, simula yung 2024. Simula ng naramdaman ni Inday na pakiramdam niya na traitor na siya. Ganon yun. Ganon ang nangyari talaga. Budol. Ang pinaka-main talaga dyan, na traitor talaga siya. Duterte. Isipin mo, pinalibing ang tatay. Ilang taon bago na ilibing ang Marcos? Ilang taon? Ang tagal mga idol. Walang iba kundi Duterte lang ang Grabe, katakot-takot ang inabot ni Tatay Digong ng mga Duterte nung inilibing nila ang ama. Tapos ngayon, si Tatay Digong andon sa dahig dinala nila. Anong tawag doon? Oh, budol. Hindi yun. Katraidoran yun mga idol. Masakit man isipin ay yun ay totoo. Masakit isipin ay totoo yun. Yun ang term talaga. Sabihin, pinaganda lang natin, ginawa lang natin pinatawa. Budol. O, totoo, yun na yun. Ganon din yun. Tandem unit team. Ganon ang nangyayari. Yan ang nangyayari ngayon dyan sa loob sa Senado. Yan. Tapos ang nangyayari pa, gatong-gatong. Itong taga-Kongreso. Pabor sa kanila yung nangyayari. Kumbaga, ang nangyayari kasi dyan, itong mga dilawan, kumbaga, at itong mga loyalista, nag-uunahan silang umakyat. Kaso, number 1, ang Duterte nasa tuktok. Hindi nila matibag-tibag. Nagsanib pwersa na siguro itong dalawa. Isip siguro nila, hindi natin matitibag ang Duterte. Hindi natin matatalo to. Ganun to. Totoo ha. Opinion ko lang to. Sa isip ko lang. Hindi natin matatalo. Sanib pwersa na tayo. Anuhin natin to. Hilahin natin pababa. O ngayon, pag nahila natin to pababa, bahala na tayo kung sinong mauna sa dalawa. O either ang dilawan o itong loyalista. O, di ba? Obviously, ganun ang nangyayari ngayon. Kita nyo naman dyan sa loob ng Senado, itong nagpa-file ng impeachment kay Inday ngayon, itong taga-Kongreso, halo-halo sila dyan. Halo-halo. Meron diyang dilawan, loyalista. Di ba? Ganun lang yun. Lalo na yung Quadcom na yan. Grabe ang dyan. Talagang anti-Duterte talaga yan. Takot talaga silang bumalik ang Duterte.
namamahay na ang mga Liberal Party dyan sa loob ng Kongreso. Sila ang namuno sa atin noon, almost 30 years, itong Liberal Party. Yung Liberal Party, mga idol, yung senior din na Marcos, dating liberal yun. Kumiwalas lang yun. Dating Liberal Party talaga yun si Senior Marcos. Tumiwalag. Yun ang totoo. Kaya balita-balita dyan sa loob ay maraming mga sindikato. Di ba? Oh, tuloy muna natin to si Michael Puah, mga ka-Duterte. Kasi maglalabas daw sila na mahigit na 25 hanggang 30 witness. Ganon din yung narinig ko sa kabila. Itong prosecutor. Itong sila kongresista. Number one, sila ang magpo-proceeding doon. Tapos binanggit sila ng mga isa rin sila nakatanggap ng mga maleta. Oh, sabi ko nga sa kanila, sa isip ko, ang tatapang nilang mag-file ng impeachment complaint dito kay Inday Sara. Bakit ayaw nilang pansinin itong mga ex-Marines? Bakit ayaw nilang kasuhan? Kasi yan mga ex-Marines na yan, handa na rin yan, pati abogado. Alam nila na pwede silang kasuhan. Number 1 yan. Imposibleng hindi sila kakasuhan. Siraan mo pa naman. Bigyan mo ng aligasyon na nakatanggap ng maleta. Sandro Marcos, kanina, nagsalita siya, di ba? O sabi ng reporter, malitang natanggap. Anong masasabi mo? Kasi nandun yung pangalan mo. Ano sabi niya? O fake daw. Bakit ayaw nilang kasuhan at magkaharap diyan sa loob ng Senado para mapag-usapan sila kung anong mga tunay na para ilabas yung... Siyempre, itong mga 18 Marines, nag-aantay din yan bago nila ilabas yung ebidensya. Di ba? Oh, tuloy natin si Michael Puah. Mangyayari talaga to sa Senado kung anong iwan ko lang. Kasi iba na yung Senate President, si Gatchalian na si Soto. Tuloy natin. Kasi meron namang mga reserve din yan eh. May mga reserve witnesses rin, no? So I don't really want to give an exact number. Probably in the coming days I'll give you a more concrete figure kung ilan. Nasa ganun eh kasi halos similar witnesses naman kami ng prosecution. Sa amin I think a little bit less but then we have reservations, no? So may pag-asa pa rin madagdagan yung listahan namin. Attorney, may talks dun sa presiding officer. Ibig sabihin, At the SP. may reservation daw. Ibig sabihin, itong mga witness nila, hindi lang 25 hanggang 30. Dami. Tagal tumatapos. Gusto ko may limitasyon lang yung mga witnesses nila. Masarap sana yun. Para mabilis makita natin. Si Inday, excited na to si Inday ba? Oh, excited na yan si Inday. Gusto niya talaga niyang linisin ang pangalan niya. At para lumabas itong mga baho ng mga ano na to. Di ba? Makita natin dyan kung sino talaga yung... Kaso ang hirap lang kasi dito mga idol. Kita niyo si Chief Justice noon, Corona. Corona ba plido noon? Basta Corona, I think Corona, Chief Justice Corona yun eh. Di ba, inimpeach siya? Kilalang tao yun mga idol. Karespeto-respeto, pati pamilya niya. Na-depress yun, di ba? Na-depress yun 100% kaya maaga namatay. Kasi lahat ng pamilya niya apektado, kamag-anak, kawawa nga eh. Alam nyo, nung dumuting yung panahon, di ba, nawala na siya, hinalungkat yung kaso niya, not guilty. Sino lahat ang nagpaano nun? Number 1, si Kiko. Sila, yung mga dilawan nun, sila Risa, sila Bambam. Di ba, pinagkaisahan siya noon? Dahil lang ang balita kasi doon, itong lupa ng mga Aquino. Alam nyo, kinonek ko lang to ha. Kinonek lang natin dito sa usapan ka sa impeachment ni Inday. Ang ibig kong sabihin, kung wala lang tong nangyayaring mga social media na pinaglalaban natin, itong taong bayan si Inday Sara, kung wala lang yan, hagbayra to si Inday Sara talaga mga idol. Hagbayra. Kumbaga sirang-sira na talaga. Hindi lang nagpapakita ang mga Duterte, lalong-lalo na si Inday Sara, kung ano yung nararamdaman niya ngayon. Hindi, totoo, nasaktan to si Inday sa paninira niya. Kasi nagtatrabaho siya ng maayos sa totoo lang.
Kita nyo naman yung OBP niya, di ba? Ang OBP talaga, ang Vice President, ang trabaho niya ay limitasyon. Kung totoosin, kita nyo si Lenny noon, ang trabaho niya sa DepEd lang. Ganon din yun si Inday Sara. Ganon lang. Depende na lang sa'yo kung ikaw mismo may kusa, kagaya ngayon ng OBP. Panahon ng mga sakuna, trahedya, mga ganitong may mangyayaring sunog, bagyo, mga lindol na, diba, ang OBP, itong mga satellite branches niya, talagang number one. Hindi pa ano yung mga rescuer, itong mga DPWH, andun na ang OBP. Diba? Nakahanda na sila kasi may mga branches sila. At may mga designated na naka-assign. Yun ang maganda sa programa ng OBP, itong kay Inday Sara. At limit lang ang trabaho nito. Ang maganda lang kasi kay Inday, sanay siya eh. Sa pagiging mayor pa niya. Sa Davao pa lang, alam na alam niya yung kalakaran ng bayan, ng syudad. Alam niya kung saan siya magtatrabaho. Hindi mo na kailangan ba na utusan? O sige, trabaho ka sa ganito. Siya may kusa na. Pupunta, kahit hindi na siya DepEd, di ba? Hindi naman talaga siya DepEd na. Humiwalay na siya eh. Pupunta pa rin siya sa school. Meron siya mga livelihood. At meron siya mga itong kalikasan na pagtatanim planting tree planting, mga ganun. Dami niyang mga programa. Dami. Mga idol. At hindi na lang nababalita. Tayong mga tao, kaya nga sabi ko, kung wala tayong mga social media, tayo ang taong bayan, ang nagsisiwalat ng mga magaganda, serbisyo ng mga Duterte. At itong mga magagandang nagawa nila. At mga magagandang nangyari. Na posible pala na magiging ang Pilipinas uunlad. Bakit ang Davao maunlad? Di ba? Bakit ang Davao maunlad? Meron silang ganung sistema. Free wifi, wala silang problema halos sa mga public na hospital. Maganda ang pamumuno nila pagdating sa mga senior citizen, sa mga bata, eskwelahan, number 1 yan. Free wifi, di ba? Tapos meron na naman sila ngayon mga kondo. Mga kondo na mga pabahay na walang, kung sino itong mga walang bahay, binibigyan nila ng prioridad na magkaroon ng bahay. Sipin mo yan? Kahit ako, kukuha ako. Kaso hirap na hirap. Mahirap kasi nasa ibang bansa ako eh. Binibigyan nila ng priority itong mga walang bahay. Oh, ikaw, kung hindi ka taga Davao, punta ka na doon. Kung wala ka bahay. Mag-fill up ka lang doon, meron silang application. Bandang Kalinan nga ang pwesto. Oh. Para siyang kondo, building, ganda. Nakatayo na at meron pang itatayo pa ulit. Ganon ang Davao ngayon mga ka-Duterte. I think covered pa rin yung sa Pag-ibig. Hindi naman totally siguro libre lahat. At least, napakamura. Bago, brand new. Parang kondo. Parang mala Japan ba? Dito sa Japan, maraming ganyan. Mala kondo, per public siya na hawak siya ng pamahalaan ng gobyerno ng Japan. Mura ang monthly. Unlike sa mga normal na pabahay, na mga apartment, mahal. Yun ay parang ganun ang Davao ngayon. May tinatayo silang mga pabahay. Ang galing mga idol. Di ba? Ganon yan. Ito yung mga balita ngayon. Kasi nagkaroon ng mga pre-trial, itong mga patungkol sa kaganapan sa impeachment ni Inday, nagsisimula na. At alam naman natin, bumalik na rin itong ibang mga senador at nag-concede na si Alan Cayetano, Senator Alan, na tanggap na niya. Ganyan dapat sports. Diba? Sila Ligarda, Amy Marcos, Marcoleta. Diba? We'll see. Itong mga mangyayari sa Senado, mga idol, kasi ito ay labanan ng numero. Ang ibig sabihin, kaya nga may minority at saka majority, diba?
Ay, grabe. Grabe itong mga mangyayari mga idol. Kaya sabi ni Marcoleta, ito na yung last chance natin. Pero alam ko mismo, kahit sira-siraan man nila si Inday Sara, kahit gusto man nila tanggalin yan, wala silang magagawa kasi ang taong bayan ang masusunod. Hindi yan papayag ang taong bayan, ang Duterte, lalo na si Inday, imposible nila. Kahit sira-siraan nila si Inday Sara. Yung mga dilawan, siguro pabor sa kanila. Marami-rami din yan. Kadalasan mga dilawan dyan, yung mga mayayaman, mga idol. Oligarko. At ito mga matataas na net worth yan. Alam natin yan kung anong net worth na yan. We'll see, abangan natin to kasi importante para sa ating lahat mga kababayan. Itong mangyayaring impeachment. Ako hindi ako papayag. Kahit maka-Duterte ako, hindi talaga tayo papayag na ganito ang mangyayari sa bansa natin. Kung saan na may leader na alam nyo nga ganito mga idolo. Ang pag-unlad sa bayan, kagaya sa Saudi, itong Abu Dhabi, itong magandang syudad sa Middle East, Dubai, di ba? Alam natin yan. Pag merong matinong leader, tsak uunlad ang bansa. Ganon ang Pilipinas. Pag matino ang leader, magiging maayos ang pamalakad ng ating bansa. Noong panahon ng Duterte administrasyon, ang ganda ng bansa natin. Totoo yun, 100% kahit tayong nasa mga OFW, di ba? Nakaramdam tayo, ang layo na nga natin. Proud na proud tayo. Ngayon, matino ba? Maayos ba? Ganun lang yun. Yun ang punto ko lang. Kaya si Inday Sara, ang Duterte ang piliin natin para sa bayan. Maawa tayong lahat sa bayan natin at saka susunod itong mga anak natin. Kawawa tayo. Huwag tayong magpa-apekto sa mga magnanakaw na yan. Kasi alam nila mismo, once na bumalik ang Duterte, lahat sila mananagot at maraming mga kamay dyan na hindi na naman makanakaw. At maraming matatanggal dyan. Lalo na yung kongreso. Dapat ako lang mga idol, tanggalin ko na talagang kongreso na yan. Tanggalin na yan. Sorry sa mga matitino. At meron pa rin talaga dyan mga ilan-ilan na matino talaga at naglilingkod para sa bayan. Kaso, namumugad dyan nagsisimula lahat eh. Ang daming pera natin dyan mga idol, pinapakain sa kanila. Sweldo nila, gastusin nila, lahat nandyan. Pera natin lahat dyan. Kung tinanggal natin dyan at itutok sa mga infrastructure at pagpapaganda para sa bayan, wala na tayong problema. Sapat na tong presidente, vice president, senador, sapat na yan. Mayor, vice mayor, papuntang barangay kapitan at kagawad. Wala na yung mga konsehal na yan. Wala na yan. Congressman, mga vice governor, wala na yan. Sus, pandagdag lang yan mga idol. Kaya maraming gusto magiging politika, kasi grabe ang pera dyan. Pusipin mo, upo-upo ka lang, perma-perma ka lang dyan. Kung ikaw patamad-tamad, ha? Ganun yun. Kaya nag-aagawan sila dyan, nagpapatayan pa nga yung iba dyan. Makaupo lang kasi ang grabing pera dyan. Kapangyarihan, mga idol. Hawak mo eh. Ganun. O, di ba? Nasa iyo yung batas, kumbaga. Tapos pera pa. Tanggalin yan. Kung ako magiging presidente, tanggal niya yan. Tanggalin talaga yan. Sus, wala namang saysay kung tutuusin yan. Grabe. Kawat-kawat na lang sila. Ngayon mga idol, abangan natin to kasi napakainit itong mangyayaring impeachment kay Inday. At sana maging maayos ang lahat para sa atin. Mag-ingat tayong lahat, maging mapagmasid. Lalong-lalo na yung mga kababayan natin dyan nandyan sa labas ng Senado. Mag-ingat kayo mga ka-Duterte kasi parami ng parami dyan at lalo na yung magsisimula na itong proceeding ng impeachment case. Maraming tao dyan. Mag-ingat kayo kasi hindi natin alam. Huwag naman sana kung maglalagay ng mga hindi maganda dyan tapos
Ang dami pa namang tao dyan. Mag-ingat kayo mga ka-Duterte kasi gagawa sila ng mga, naku po, mag-ingat talaga. Alam natin to kung sino-sino dyan. Tayo, itong mga Duterte, ang pinaglalaban natin bayan, talagang matino ang pinaglalaban natin. Ay mayroong mga ibang tao dyan, makikisawsaw. Ilagay yan. Para once may mangyari dyan, wala nang tao dyan mag-abang-abang. Kaya mag-ingat kayo mapagmasid. Ang ibig ko sabihin, pwede sila magtanim ng bomba dyan. Tapos pag may sumabog, o siyempre maraming madisgrasya, wala nang mag-ano dyan, tatambay. Ganun yun. Kaya mag-ingat kayo sa ginagawa nyo mga pre-rally-rally dyan, mga prayer meeting natin dyan, at itong pinaglalaban natin si Inday, mag-ingat kayo mga idol. Kasi posible yan. Kasi magiging magulo itong mangyayari ngayon. Itong mangyayaring impeachment case kay Inday Sara. Magiging magulo. Hahalo-halo, pwedeng pumasok ang mga NPA dyan. Makikisaw-saw sa inyo at maglalagay. Nako, di natin alam. Ganun ang ano niya yun. Para mawala lang itong mga, kasi ang dami kasi mga maka-Duterte dyan ngayon sa loob ng, sa labas ng Senado. Andyan sila ngayon. Hindi makaporma itong mga anti-Duterte. Hindi makaporma kasi nandyan ang mga Duterte na sulid. Nandyan na nakaabang. Di ba? Kaya mag-ingat kayo mga idol. At tuloy lang ang laban para sa kinabukasan ng ating bayan. Duterte pa rin tayo para sa Pilipinas. Laban! Kaya maraming salamat sa mga nag-follow at nag-subscribe. Mag-ingat talaga tayong lahat. God save the Philippines, sabi ni Inday Sara. Totoo yun. Kaya thank you. Kaya sa legal defense team ni Inday Sara, maraming salamat. Very good. At nakita natin, iba yung aura nila. Talagang medyo may, yung energy na positive. Nakikita ko. Okay. Wala pa yung mga veterano, mga bata pa lang. Okay, ingat mga idol. Maraming salamat. Goodbye. Thank you. Maraming salamat.